Posibleng papanagutin ng mga bus operator kung mapapatunayan may ikinasa silang tigil pasada. Kasabay nga ng protesta laban sa Southwest Interim Provincial Bus Terminal. Kalbaryo ang inabot ng mga pasaherong pauwi ng Cavite dahil kakaunting bus lang ang bumiyahe. Saksi si Steve Dailisa. Nagkatulutan at muntik magsipaan ang mga pasahero pa Cavite pagsapit ng rush hour sa Southwest Interim Provincial Bus Terminal. Dahil kakaunti ang mga bumiyahing bus, labo-labo na sa pila. Sa perwisyong inabot, di napigil ng marami na mairita. Chairman, nasaan ka? Ngayon pakita, dati sumasama ka sa pagbiyahe. Ngayon kung sumama ka sa aming pauwi, pumila ka rito para malaman mo kahirapan na ginagawa nyo. Buong Cavite ang nagreklamo. Hindi ko alam kung stray kasi ang sinakyan namin kanina Erjang. Wala eh. Malilate na kami kuya. Pasok pa po. Dahil walang masakyan, marami sa mga pasahero na iwang nakapila dito sa mismong lane. Ayan bakante. Walang mga pumipilang bus. Meron namang mga bus na mga papaalis. Ang kaso, karamihan sa mga pasahero, siksikan, malasardina sila sa loob. Marami ang nakatayo. Nagalok na ng libreng sakay ang MMDA pero limitado rin ang kanilang bus. Kaya ang gagawin ngayon ng mga pasahero, mag-iintay para sa mga darating na kanilang sasakyan. Ilang military truck ang nagbiyahe na ng mga pasahero, gayon din ang ilang city bus. Paiimbestigahan daw ng MMDA kung nagtigil pasada ba ang mga operator. Pwede raw silang papanagutin kung sakali. Makita nating talagang deliberate yung kanilang tigil pasada. May kaukulang sanction dito, LTFRB. Kaya kasama natin dito LTFRB to make sure na talagang walang nagtitigil pasada dahil it is an inconvenience sa public service. Walang operator or driver na makapagpaliwanag kung bakit konti ang mga bumiyahing bus. Pero kanina sabay-sabay na bumusina ang ilang bus na nakapila sa loob ng terminal. Ang mga pasahero maging ang ilang opisyal ng MMDA napaatras at napatakip na lang ng tenga. Habang sige sa pagbusina, isa ang dinampot ng mga otoridad matapos makita umano ng mga pulis habang minumuestra sa mga kasamahan na ituloy ang ingay. Parang pinuprovok na yung mga driver para magbusina. Pero sir, ano yun? Siya pa pinaka-leader kaya na siya inaresto? Hindi naman. Invitation ko lang pa. Alamin ko bakit siya naglalabas. Alarm and scandal daw ang posibleng asunto ng lalaki na todo tanggi naman sa bintang. Sabi ko, naka-headset na nga ako. Sabi ko, tigil. Bagamat hindi raw siya nanguna, kaisa raw siya ng mga kasamahan. Mula raw kasi nang ipagbawal sa Maynila ang mga bus na galing Cavite at Batangas, 300 piso na lang ang arawan niyang kita mula sa dating 1,000 piso. Ang mga empleyado ng mga kumpanya namin, gutom na. Wala nang makain. Yung dating pangako na dadami ang biyahe, anong nangyari? Yung 4 na biyahe namin, minsan 2 na lang, minsan 1 pa. Kaya kanina inihain na sa LTFRB ng United Cavite Bus Operators Transport Incorporated ang kanilang apela para bawiin ang utos ng LTFRB. May 15 araw ang ibang partido gaya ng MMDA para sagutin ang petisyon. Ako si Steve Dailisa, ang inyong saksi.